Hey everyone, good morning. Ang topic natin for today is yung tinatawag na sacrifice. So, ang tao ayaw talagang mag-sacrifice niyan kasi ayaw mahirapan yan. Pero gusto natin na yung ibang tao mag-sacrifice para sa atin. Galing, 'di ba? So, ganun tayo makakapagmataas, 'di ba? Pero isipin niyo po si Jesus God himself. Naging tao, nagpakumbaba, nag-sacrifice siya para sa atin. Kahit habang buhay natin i-meditate yan, kahit habang buhay natin pag-isipan yan forever, kang mamamaha sa ginawa ng ating Panginoon. God became human to sacrifice for us. Buti nga, kung mabubuti tayong tao pero si Jesus Christ nag-sacrifice para sa taong makasalanan. So sacrifice in a Christian faith is supremely to Christ's death on the cross, where He paid the penalty of our sins deserve. This is not a symbolic gesture, but a real substitutionary atonement. Jesus bore the wrath of God in our place, satisfying divine justice and making reconciliation possible. Binitbit ng ating Panginoon yung kasalanan natin sa kanyang katawan nung siya'y pinako sa krus. Christ's sacrifice is the one for all's offering that perfectly accomplished what Old Testament sacrifice for only for itself. It demonstrates the love, providing substitute, and grace, freely offering salvations to all who believe. Sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sins and His body on the cross. Isipin natin na si Kristo nagkatawang tao. Nung siya'y nagkatawang tao, naglingkod siya sa atin at binitbit niya sa kanyang sarili, pinisan niya sa kanyang katawan ang ating mga kasalanan at dinala niya doon. Hinayaan niyang mabitin at maparusahan sa kanyang katawan ang ating mga kasalanan, ang ating so that we may die to sins and live for righteousness, upang tayo ay mamatay sa ating sarili at tayo may buhay para sa Diyos. By His wound, we have been healed. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ipinagaling. Ito yung first teaching natin, number 1, substitution. Tatlong concept ng teaching for today na para mas ma-appreciate natin sa Lord sa buhay natin at mabuhay na labis-labis na pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos sa kanyang ginawa. Substitution, satisfaction, sufficiently. Yeah. So, substitution, Christ substitute is sin-bearing. Sin-bearing is yung kasalanan pinasan ng Panginoon Jesus. So sabi nga dito sa verse 2, He Himself bore our sin in His body of the cross. At madalas natin maririnig to na kahit kahit habang buhay natin siya sabihin, pero ibang dapat maunawaan mo yung appreciation na lahat ng kasalanan natin pinasan niya. Nasa katawan niya. Kaya nga 'di ba sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made him no sin to be sin for us. Lahat ng kasalanan natin andun sa kanyang katawan. Pinarasahan sa kanyang katawan upang tayong nananampalataya ay mapawalang sala. Bakit mapapawalang sala sa harapan ng Diyos? Idideklara tayong banal, malinis, walang bahid ng karumihan. Kasi lahat ng kasalanan andun na sa kasalanan at pinarusahan na. So, ito yung biyaya ng kaligtasan. Biyaya ng Diyos. So, sabi dito sa 1 Peter chapter 4, bore our sin in His body as a cross. Yung ginawa ng Panginoon, sin-bearing, pinasan niya yung ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Second, satisfaction. Pag sinabing satisfaction, Christ's suffering, satisfaction, justice.
yung pagdurusa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nasatisfy yung justice. Para mas ma-imagine natin, makikita natin na meron dito sa Romans chapter 3 verse 25, God presented Christ as a sacrifice or atonement, pangtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pangtubos. Maintindihan natin na kapag ito sa Old Testament, diba? Sa Old Testament kasi, ito yung pinaka sentro, importante article sa Old Testament. Tabernakulo. Yan. Ito yung ginagawa ng yung bayan ng Israel, nire-represent sila ng high priest at magwiwisik ng dugo. So, baka magwiwisik ng dugo para yung idea mapawi ang sabihin natin mabuti na i-meditate natin. Winiwisik ka ng dugo ang art covenant. Winiwisik ka ng dugo para mapawi ang galit ng Diyos laban sa kasalanan ng Israel. Kasi ang hustisya ng Diyos, pag nagkasala ka, dapat ka parusahan. And that is yung tamang hustisya. Yun yung totoong justice. Ang nagkasala, dapat parusahan. Pero dahil bukod na, imbis na paparusahan yung bayan ng Israel, paulit-ulit ginagawa, year after year, yung dugo na biniwisik doon, wala naman talagang bisa yun. Ang inaantay naman doon is a ritual, simbolo na darating yung Misaya. At yung dugo ng Misaya, yun talaga yung may bisa na siyang magpapawi ng hustisya at ng galit ng Diyos laban sa kanya. Upang tayo ay nananampalataya kay Kristo ay hindi na maparasahan pa. Ito yung tinatawag na propitiation of atonement na ginawa ng Panginoong sa krus upang lahat ng galit ng Diyos ay hindi na rumagasa sa atin at maparusahan tayo. Lahat ng kasalanan napawi na. Yung kumbaga parang nasuot lahat ng yung tumagasa yung justisya galing sa katawan ni Kristo at naparusahan upang ang kapalit nun ay lumagasa na bumaha ulit ang biyaya ng Diyos sa atin. Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.